sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na nga ba ang huling pagkikita ni Nate at Jenny matapos ngang magpaalam na si Nate dito sa dalaga at sinabing kailangan niya munang magpakalayo-layo. Kaya naman nagulat si Jenny sa naging desisyon nitong si Nate sapagkat alam ni Jenny sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin kapag nalayo itong si Nate, lalo pa na matagal na silang magkakaibigan. Dumagdag pa dito ang nararamdaman ni Jenny para sa binata. Kaya tinanong nitong si Jenny si Nate kung ano ang kanyang dahilan. Dahil pwede naman daw umano nilang pag-usapan kung ano ang problema. Ngunit paliwanag nitong si Nate na hindi niya na siguro kailangan pang magpaliwanag sapagkat sa tuwing may problema si Jenny ay naririto na si Akira. Siguradong sa panahong ito ay hindi na mag-iisa si Jenny. Kaya niya na umano ang kanyang sarili at hindi na siya mag-iisa dahil naririto na si Akira para alalayan at damayan siya. Kaya naman walang nagawa si Jenny at dito na lamang siya nagsabi na happy trip para kay Nate. Mabigat man para sa dalaga, subalit kailangan niya na marahil tanggapin dahil ayaw niya rin maging hadlang sa mga pangarap ni Nate. Kaya naman umalis si Nate na mabigat ang dibdib. Umaasa kasi si Nate na pipigilan siya ni Jenny at merong dahilan si Nate para hindi matuloy ang kanyang pag-alis. Subalit tila pinabayaan na ni Jenny na tuluyan na silang magkanya-kanya. Kaya sa pagkakataong ito ay nag-impake na itong si Nate dahil para sa kanya wala nang dahilan para manatili pa. Kaya to the rescue ang kanyang mommy Monica at sinabing kung mabigat sa dibdib niya ang pag-alis ay pwede naman siyang manatili. Huwag umanong takbuhan ni Nate ang kanyang takot. Sabihin niya kay Jenny kung ano ang kanyang nararamdaman at ipakita niya at patunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat siya para kay Jenny. Kaya naman itong si Nate ay nabuhayan ng loob pero pinipigilan na rin siya dahil sabi nga nitong si Nate na may Akira na si Jenny. Hindi na siya kailangan nito. Ayaw niyang ipilit ang kanyang sarili. Baka wala talagang pag-asa si Nate para kay Jenny. Ngunit ani pa nitong si Monica. Sinubukan nga bang tanongin ni Nate kung ano rin ang nararamdaman ni Jenny para sa kanya. Dito ay natahimik si Nate. May punto ang kanyang ina. Ngunit hindi niya na ito binigyan pa ng pansin. Samantalang inabutan ni Akira si Jenny. Malungkot. Tila malalim ang iniisip. Tinanong ni Akira kung ano ang problema. Sinabi ni Jenny ang lahat. Kaya naman dito iminungkahi ni Akira na bakit hindi niya sabihin ang kanyang nararamdaman. Baka may pagkakataon pang magbago si Nate o baka ito ang dahilan upang makaiwas siya at masaktan. Alam nila pareho ni Jenny na siguradong nasaktan si Nate at inakala talaga nito na may relasyon sila ni Akira. Ganun pa man ay kailangan umanong ipaliwanag ni Jenny ang kanyang totoong nararamdaman dahil baka mahuli ang lahat at pagsisihan nito ang mga bawat pagkakataon. Sa kabilang banda naman, tuluyan na ngang nagpaalam itong si Miss Amelia kay Jenny matapos itong bisitahin sa kanila sa Fort Uno. Inilatag rin ni Miss Amelia ang kanyang mga last wish para kay Jenny at nagpapasalamat si Jenny na kahit sa huling pagkakataon ay kinilala siya ni Amelia bilang apo nito. Bilib umano itong si Amelia kay Minchi, hindi tulad ng iba na talagang pinupursige ang pagiging mistress nito. Ngunit itong si Minchi ay mas pinili niyang magpakalayo-layo at hindi man lang nanghingi ng kahit anong bagay para kay Dio. Bagay na ipinagmamalaki ni Amelia dito kay Minchi. Ganun pa man ay maswerte pa rin umano itong si Jenny dahil nakatagpo siya ng ama na mabuti ang kalooban. Kaya naman bilang pasasalamat ni Amelia sa pag-alaga ni Perry dito kay Jenny,
ay binigyan umano ng last testament ni Amelia si Jenny at ang pamilya nito upang hindi na makabalik pa sa Fort Uno. Ngunit nasa kanilang desisyon kung titirahan nila ang mansyon na ibinili nga ni Miss Amelia para kay Jenny. Si Jenny ang magdidesisyon kung ano at saan siya titira.